Welcome back again to Braille's channel. Natanggal po ba kayo sa listahan ng social pension beneficiary? Dahil sa kayo ay lumipat ng tirahan, paano nga ba ang dapat gawin para hindi mawala o matanggal ang social pension kahit ikaw ay nakalipat na ng bagong tirahan? Yan po ang ating tatalakayin ngayon araw. Ituturo ko po sa inyo ang mga dapat gawin bago lumipat sa bagong tirahan. But bago po tayo mag-start sa ating topic, please do kindly subscribe, like, and share na Brillis din po channel. sa ating kapwa seniors. Subscribe. Para Brillis maging channel. aware po ang lahat sa dapat gawin if Subscribe. ever Brillis lilipat po channel. tayo ng tirahan. At the same Subscribe. time, Brillis kasali po channel. kayo sa social pension beneficiary. Subscribe. With Brillis no channel. further ado, let's begin na po sa ating Subscribe. topic. Brillis To channel. all social pensioners, paano ang dapat gawin kapag lumipat ka na ng tirahan? At para hindi matanggal sa listahan ng social pension beneficiary, ating alamin kung isa po kayong social pensioner, ganito po ang dapat niyong gawin kapag kayo po ay lilipat na ng tirahan. Kung kayo po ay lilipat lamang sa iisang rehiyon, halimbawa sa Quezon City po kayo dating nakatira at lilipat kayo sa Santa Ana, Manila City, ay ganito lang po ang dapat niyong gawin. Humingi po tayo ng barangay certification na nagpapatunay lamang ng inyong paglipat ng tirahan, indicating your new permanent address. Once nakahingi na po tayo ng certification, ibibigay niyo po ito sa inyong OSCA office sa bago niyong address. Kailangan niyo rin na ipabago ang inyong OSCA ID na naka-indicate ang bago niyong address. Kapag halimbawa naman po ay kayo ay lumipat sa ibang rehiyon, halimbawa kayo ay dating nakatira sa Quezon City under NCR region at lilipat kayo sa province like San Pedro Laguna under Region 4E. Ganito po ang dapat niyong gawin. Hihingi po tayo ng certification galing sa dati mong OSCA office or sa Local Social Welfare and Development Office. Naka-indicate dito na ang beneficiary ay lumipat na sa bagong tirahan at region at nakalagay din dito ang dahilan o rason. Pangalawa, bago po kayo umalis sa dati niyong tirahan, make sure na nakahingi o nagpagawa po kayo sa dati niyong OSCA office ng endorsement letter na kayo ay lilipat na ng tirahan. Ang endorsement letter ay dapat naka-address sa inyong bagong permanent address. Ang endorsement letter at certification ay ibibigay niyo po sa bagong OSCA office na inyong titirhan. At mag-request po kayo ng bagong senior citizen ID na nakabas na po sa inyong bagong lugar. Panglima, pwede niyo pong i-follow up ang status ng inyong social pension beneficiary once okay na ang lahat ng transfer document na isinubmit niyo po. Kung halimbawa po during payout schedule at nawala ang inyong pangalan, if wala po kayo sa bagong listahan ng inyong nilipatan, pwede niyo pong puntahan ang dati niyong OSCA office, baka sakali na kayo ay kabilang pa sa listahan nila. Doon po kayo pwede pang mag-payout until such time na mailipat na ang inyong records. Kung sakali naman na wala na talaga both, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa inyong OSCA office o sa GSWD sa inyong lugar. Ibang dahilan din po ng pagkakatanggal ng inyong pangalan ay kung nagkaroon ng home visit validation at wala po kayo sa inyong tirahan for at least 2 consecutive semester, kayo ay maaaring matanggal bilang beneficiary ng social pension. Or hindi nyo nakuha ang inyong social pension payout for 2 consecutive semester, ay maaaring masuspinde ang inyong social pension. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito sa lahat at nakatulong din sa nagnanais na lumipat ng kanilang tirahan at kasali sa social pension beneficiary. Pwede po tayong magpatulong sa ating mga kaanak kung tayo po ay hirap na pag-aasikaso ng mga dokumento. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga bagong updates at bagong impormasyon para po sa lahat. Marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat.